Si Joaquin at Ana, dalawang pangalang madalas nakakalimutan. Ngunit kung wala sila, hindi mangyayari ang kasaysayan ng kaligtasan tulad ng pagkakakilanlan natin. Sila ang mga magulang ni Maria na hinarap ang mga taon ng kahihiyan, pagsubok at isang banal na katahimikan upang maging tagapangalaga ng isang pangako na magbabago sa buong mundo. Dalawang buhay na tila karaniwan, naging sentro ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ito ay isang kwento ng matatag na pananampalataya, sakripisyo at mga milagro na patuloy na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Upang maunawaan kung paano ang dalawang karakter na ito ay mula sa anino ng pagkalimot ay naging tahimik na mga pangunahing tauhan sa pinakamalaking plano ng kaligtasan sa kasaysayan, panoorin hanggang sa dulo at huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ang video na ito. Tulungan kaming dalhin ang kwentong hindi gaanong kilala sa puso ng mas maraming tao. Sa isang panahon ng hindi tiyak na kalagayan at pang-aapi para sa mga tao ng Israel, ang pamamahala ng mga Romano kasama ang kanilang walang awang lakas militar ay nagpatupad ng ganap na pamahalaan, nagbabayad ng mataas na buwis, lumilikha ng hindi makatarungang mga batas at nagpatrolya sa mga lupain ng mga Hudyo na may mga sundalo na may matalim na tingin. Sa ilalim ng pamamahalang ito, ang mga puok ng Israel ay nahirapan upang mapanatili ang buhay ng kanilang pananampalataya at pag-asa. Hinihintay ang pangako ng isang Mesyas na magdadala ng kalayaan. Sa mga burol ng Judea at mga lambak ng Galilea, ang mga pamana ng mga ninuno ay nanatili, nag-aalok ng espiritual na kanlungan para sa isang bayan na hindi kailanman tumigil sa pagdaing sa tagapaglikha kahit na sa harap ng mga pagsubok. Si Joaquin at Ana, isang mag-asawang matanda, ay nabubuhay sa ganitong komplikadong kalagayan. Kilala sa kanilang katuwiran at debosyon, si Joaquin, na mula sa tribo ng Huda, ay isang lalaking may mabuting puso at iginagalang ng mga kapitbahay. Inilalaan ang kanyang mga araw sa pagtatrabaho sa lupa at pagtuturo ng Torah sa mga bata ng bayan. Si Ana naman ay isang virtuous na babae, kilala sa kanyang pagpapakumbaba at karunungan. Ang kanilang tahanan ay isang lugar kung saan ang salita ng Diyos ay ibinabahagi ng may pagpapakumbaba na nagpapakita ng kanilang hindi matitinag na pagsunod sa pananampalataya. Bagamat makatarungan ang kanilang buhay, mayroong isang puwang sa kanilang mga buhay na hindi kayang punan ng kanilang debosyon o mga salita ng aliw mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Si Joaquin at Ana ay walang anak at sa isang lipunan kung saan ang pagkakaroon ng anak ay hindi lamang tinitingnan bilang isang garantiya para sa hinaharap ng isang pamilya, kundi bilang isang direktang pagpapala mula sa Diyos. Ang kawalan ng anak ay tinitingnan bilang isang sumpa o kahit isang parusa. Higit pa sa kanilang pagwawalang bahala sa mga interpretasyong ito, ang mga sulyap ng awa at ang mga bulong-bulungan mula sa mga kapitbahay ay lalo lamang nagpapalubha sa sakit ni Joaquin at Ana na tahimik na humaharap sa bigat ng kahihiyan kahit na sa kanilang pagsisikap at dedikasyon. Si Joaquin ay nagtrabaho ng walang pagod upang suportahan ang kanyang asawa at hinangaan siya ng mga kapitbahay. Gayunpaman, ang kawalan ng tagapagmana ay nagpaparamdam sa kanya ng kakulangan sa isang panahon kung saan ang pagkakaroon ng anak ay itinuturing na garantiya ng patuloy na pag-usbong at dangal ng pamilya. Si Ana naman ay iwas sa mga usapan na hindi maiwasang umiikot sa mga anak ng iba. Ano bang ginawa ko para karapat-dapat ito? Tanong niya sa mga tahimik na gabi. Panginoon, ipagkaloob mo na ang aking lahi, naiisip niya, ngunit hindi siya kailanman nagpatalo sa kalungkutan sa kanyang puso. Sinubukan ni Ana, ngunit hindi magtagumpay. Naiwasan ang panganglaw na nanganganib na sumakop sa kanyang kaluluwa. Hinanap niya ang aliw sa templo kung saan siya ay naglalaan ng mahabang oras sa pagdarasal, tahimik na nagbubuhos ng luha
habang pinagmamasdan ang mga ina na pumapasok kasama ang kanilang maliliit na anak sa mga pinakabanal na sandali. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit puno ng pag-aalala. Panginoon, kung ito ang iyong kalooban na kami ay hindi maging magulang, bigyan mo kami ng lakas na tanggapin ang iyong plano. Ngunit kung ako ay makakakita ng biyaya sa iyong mata, alalahanin mo ang iyong aliping ito. Ang kanyang puso ay nasasaktan, ngunit hindi siya kailanman tumigil sa paniniwala na ang Diyos na nagbukas ng mga sinapupunan ni Sara at Raquel ay maaaring maghimala sa kanyang buhay. Isang araw, habang nagdiriwang ng isang relihiyosong pagdiriwang, si Joaquin ay nagtungo sa templo upang maghandog. Karaniwan na ang mga lalaki ay nagdadala ng kanilang mga alay ayon sa kanilang kakayahan, at si Joaquin, sa malaking pagsisikap, ay nagdala ng pinakamagandang hayop mula sa kanyang kawan. Gayunpaman, nang ipakita niya ang kanyang alay, tinanggihan siya ng pari ng malamig. Ipinakita ang paghamak sa ideya na ang isang lalaking walang anak ay hindi karapat-dapat mag-alay sa Diyos. Ang kahihiyan ay malalim, at si Joaquin, na labis na nalulungkot, ay umalis ng tahimik. Ang kanyang mukha ay matigas mula sa kahihiyan at sakit. Sa halip na umuwi, siya ay umakyat pa sa mga burol upang mag-isa at makipag-usap sa Diyos sa pagitan ng mga puno at bato. Doon, sa katahimikan ng kalikasan, ang kanyang mga salita ay isang masalimuot na pahayag. Panginoon, bakit mo ako tinalikuran? Anong kasalanan ng aking mga ninuno ang dapat kong pasanin upang karapat-dapat sa iyong mukha? Bakit mo ako pinaiwasan? Sa kabila ng kanyang kalungkutan, hindi tumigil si Joaquin sa pagpuri sa Diyos. Siya ay isang lalaking kahit na sa gitna ng sakit ay nauunawaan na laging may layunin ng Diyos kahit sa pinakadilim na mga sandali. Samantala, si Ana, na nag-aalala sa matagal na pagkawala ng kanyang asawa, ay dinala rin ang kanyang kalungkutan sa harap ng Panginoon. O Diyos ng Israel, ikaw na lumikha kay Adan mula sa alabok at nagbigay ng buhay sa matabang sinapupunan ni Sara, pakinggan mo ang hinaing ng iyong alipin. Hindi ako naghahangad ng karangalan o kayamanan, kundi ng pagkakataong mag-alaga ng isang anak na magiging kaluwalhatian mo. Ang kwento ni Joaquin at Ana ay hindi lamang sumasalamin sa kanilang personal na laban, kundi kumakatawan din sa lahat ng nakaramdam ng bigat ng paghihintay, hindi makatarungang pagtrato o pagtanggi. Ano kaya ang gagawin mo sa isang sitwasyon tulad nito upang manatiling matatag sa pananampalataya? Kung ang kwentong ito ay humaplos sa iyong puso, ibahagi ang iyong mga opinyon sa mga komento. Nais naming malaman kung paano mo hinaharap ang iyong sariling mga hamon. Matapos ang mga pangyayaring labis nilang tinamaan, bumalik sina Joaquin at Ana sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit may isang bagay sa kanilang pananampalataya na nagbago. Ang dating pananampalataya na nanghina, ngayon ay naging mas matatag, tulad ng gintong pino sa apoy. Ang panalangin ay naging pundasyon ng bawat umaga, at ang kanilang mga kamay, bagamat magaspang mula sa trabaho, ay handang magsilbi ng walang reserba. Bawat araw ay nagsisimula sa mga salitang binibigkas ni Ana na may taimtim na panalangin. Pagpalain ka, Panginoon, Hari ng Sansinukob, na binabago ang iyong awa sa bawat bagong umaga. Bawat umaga, si Joaquin ay nauupo sa tabi ni Ana, mahinahon, upang magnilay sa mga kasulatan at alalahanin ng mga pangako ng Diyos. Ang mga pangako na ibinigay kay Abraham, Isaac at Jacob ay hindi lamang mga sinaunang kwento para sa kanila. Ang mga ito ay mga angkla ng pag-asa na nagpapanatili ng matibay na pananampalataya sa komunidad. Gayunpaman, hindi nila palaging ibinabahagi ang pananaw na ito sa lahat. Ang mga tsismis at kritisismo ay patuloy na bahagi ng kanilang buhay, at karaniwan nang marinig ang mga bulong tungkol sa kanila habang sila ay naglalakad papunta sa pamilihan o sa templo.
Si Joaquin at Ana ay sobrang matuwid, ngunit hindi sila pinagpala ng mga anak. May dahilan kaya ang mga salitang ito, bagamat binanggit ng mahina, ay umaabot sa kanilang mga tainga tulad ng mga palaso, at ito ay masakit. Gayunpaman, natutunan nilang tiisin ang mga pagsubok na ito. Isang umaga, habang si Ana ay bumili ng langis para sa templo, siya ay nilapitan ng direkta ng isang babae mula sa baryo. "Mahal na Ana, hindi mo ba naiisip na marahil hindi ka pinapakinggan ng Diyos dahil mayroong bagay sa iyong puso na hindi niya gusto?" Si Ana, bagamat nasaktan, ay sumagot ng kalmado. Ang Diyos ay nakikinig sa mga umiibig sa Kanya. Kahit na matagal ang sagot, hindi ko tungkulin na tanungin ang kanyang kalooban, kundi magtiwala sa kanya. Si Joaquin ay naharap din sa mga katulad na pagsubok. Isang pagkakataon, habang nagtatrabaho siya sa bukirin, nilapitan siya ng isang kapitbahay na may hindi magagandang layunin. "Joaquin, hindi mo ba naiisip na nasasayang lang ang iyong oras sa paghahandog at panalangin? Kung nais ng Diyos na magkaroon ka ng anak, matagal na itong nangyari. Marahil panahon na upang tanggapin ang iyong kapalaran." Si Joaquin, pinupunasan ng pawis mula sa kanyang noo, ay sumagot ng matatag, "Ang aking kapalaran ay hindi ipinagpapasya ng tao, kundi ng Diyos. At habang siya ang magtatakda, magpapatuloy akong magtiwala sa kanyang perpektong oras." Ang mga kritisismong ito, bagamat mahirap tiisin, ay parang maliliit na bagyong sumusubok sa pananampalataya ng mag-asawa, ngunit tinuruan din silang mag-ugat ng mas malalim sa mga pangako ng Diyos. Alam ni na Joaquin at Ana na hindi nila kontrolado ang iniisip o sinasabi ng iba, ngunit maaari nilang piliing tumugon ng may pagmamahal, pasensya, at matatag na pananampalataya sa layunin ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng hamon, ang pag-asa ay nanatili sa kanilang mga puso. Si Ana, sa partikular, ay kumuha ng inspirasyon mula sa mga kwento ng mga kababaihan sa sinaunang panahon na hinarap ang mga katulad na pagsubok. Naalala niya si Sarah na nanganak kay Isaac sa kanyang katandaan, at si Ana, ina ni Samuel, na nagbuhos ng kanyang kaluluwa sa harap ng Diyos hanggang siya ay pakinggan. Kung nagawa ito ng Diyos para sa kanila, bakit hindi niya magagawa para sa akin kung ito ay ayon sa kanyang kalooban? Iniisip ni Ana. Ang paggawa ng kabutihan sa iba ay naging isang paraan upang ipahayag ang kanilang pananampalataya. Si Joaquin at Ana ay nagsimulang maglaan ng mas maraming oras at yaman sa pagtulong sa iba. Si Ana ay naghahabi ng mga kumot para sa mga ulila ng komunidad at naghahanda ng tinapay para sa mga matatandang wala ng kakayahang magtrabaho. Si Joaquin naman ay tumutulong sa pagkumpuni ng mga gamit o sa pagtulong sa mga bukirin ng mga hindi kayang magtrabaho ng mag-isa. Bagamat wala silang sariling anak, naging spiritual na magulang sila sa marami. Isang gabi, habang pinagmamasdan ang mga bituin sa bakuran ng kanilang bahay, ibinahagi ni Joaquin ang isang malalim na pagninilay kay Ana. "Alam mo, naisip ko na ang ating layunin ay hindi lamang kung ano ang inaasahan nating matanggap, kundi kung ano ang ginagawa natin habang tayo ay naghihintay. Marahil ang ating pananampalataya na nasusubok ay isang paraan ng pagiging saksi sa iba." Ngumiti si Ana, hinawakan ang kamay ni Joaquin. "Alam ko, Joaquin, ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin ako na hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Sa kanyang paglilingkod at gawain, may layunin siya para sa ating buhay." Natagpuan ni na Joaquin at Ana ang isang uri ng kaligayahan na lumalampas sa kanilang debosyon. Ang kanilang mga gawa ng kabutihan, bagamat maliliit sa mata ng mundo, ay sumasalamin sa liwanag ng kanilang pananampalataya sa Diyos na hindi kailanman iiwan sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabila ng tila pagkaantala, patuloy silang naghintay sa Panginoon ng may matatag na puso, tinataglay ang bigat ng mga taon nang walang kasagutan mula sa Diyos.
Ang sagot ay nasa mga mapanghusgang tingin ng iba at sa mga mahabang katahimikan sa pagitan ng mga panalangin na nagdala kay Joaquin sa isang punto ng espiritual na pagbagsak. Bagamat hindi nag-alinlangan ang kanyang pananampalataya, ang kanyang puso ay nananabik ng kalinawan. Anong layunin ng ating paghihirap, Panginoon? Tanong niya tuwing gabi, nagmamasid sa kalangitang punong-puno ng mga bituin. Isang umaga, matapos tapusin ang kanyang mga gawain, gumawa si Joaquin ng desisyon na magbabago ng kanyang buhay. Nagpaalam siya kay Ana na may mga magaan na salita, ngunit may matatag na determinasyon sa kanyang mga mata. Kailangan kong mag-isa sa Diyos, Ana. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit hahanapin ko ang kanyang mukha sa katahimikan ng disyerto. Si Ana, bagamat puno ng pag-aalinlangan, ay tumango. Pumunta ka, Joaquin, hindi tayo iiwan ng Diyos. Ang disyerto sa kanyang kalaliman at malamig na gabi ay magiging kanlungan para sa iyong puso. Ang matinding init ay nag-udyok kay Joaquin na maghanap ng lilim sa mga kakaunting akasya na nakakalat sa lugar kung saan siya ay nagninilay sa mga kasulatan at paulit-ulit na binibigkas ang mga salitang mula sa mga salmo. Ang aking kaluluwa ay nagnanais sa iyo tulad ng tuyong lupa na walang tubig. Bawat umaga, si Joaquin ay nag-aalok ng isang espiritual na sakripisyo ng papuri at panalangin. Bagamat walang agarang kasagutan, isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang nagsimulang pumuno sa kanyang puso. Sa gabi, habang ang kalangitan ay kumikinang sa libu-libong bituin, naalala niya ang pangako kay Abraham. Tumingin ka sa langit at bilangin ang mga bituin kung maaari. Ganito magiging marami ang iyong lahi. Yung mga salitang ito ay nagpasindi ng isang apoy ng pag-asa sa kanyang puso at sa katahimikan ng disyerto na unawaan ni Joaquin ang isang malalim na bagay. Hindi malayo ang Diyos. Kahit na sa tila katahimikan, ang pananampalataya ay hindi lamang ang pagtanggap ng mga sagot, kundi ang lubos na pagtitiwala sa karakter ng lumikha. Kahit na hindi kayang ipaliwanag ng isipan ang kanyang mga daan, samantala, si Ana ay dumaan din sa sarili niyang espiritual na proseso. Ang kanyang pagmamahal kay Joaquin ay nag-udyok sa kanya na magdasal ng taimtim. Bawat araw, siya ay pupunta sa templo, dala ang kanyang mga alay na tinapay at langis, mga simbolo ng kanyang pananampalataya at pasasalamat. Sa templo, siya ay lumuluhod sa pinakamalayong sulok, ibinubuhos ang kanyang puso ng may taimtim na panalangin na nakakaapekto hanggang sa mga pinakamalayong tao. Huwag mo akong kalimutan, Panginoon, bulong niya, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ikaw na nakinig kay Sara at kay Ana, ina ni Samuel, pakinggan mo rin ang iyong alipin. Kung ako'y bibigyan mo ng anak, iaalay ko siya sa iyo, upang ang buong buhay niya ay maging patotoo ng iyong kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang mga araw ay naging linggo, ngunit hindi tumigil si Ana sa kanyang paghahanap. Ang kalungkutan ng kanyang tahanan, kahit na masakit, ay nag-udyok sa kanya na mas maging malapit sa Diyos. Hindi ako nag-iisa, paulit-ulit niyang sinasabi. Ang Panginoon ay kasama ko. Isang hapon, habang nasa templo siya, biglang nagbago ang kapaligiran. Isang maliwanag na liwanag ang pumuno sa lugar at sa kalagitnaan nito ay lumitaw ang isang anghel na may mukha ng kapayapaan at autoridad. Si Ana ay napaluhod, nanginginig, ngunit ang anghel ay nagsalita ng may tinig na nagpatahimik sa kanyang espiritu. Ana, huwag kang matakot sapagkat narinig ang iyong mga panalangin. Nakita ng Diyos ang iyong pananampalataya at ng iyong asawa si Joaquin. Maglilihi ka at magsisilang ng isang anak na babae at magiging dakila ang kanyang pangalan sa mga henerasyon. Siya ay magiging nakalaan sa Panginoon mula sa kanyang kapanganakan at sa pamamagitan niya makikilala ng mundo ang kaligtasan. Ang mga salitang iyon ay umabot sa kanyang puso tulad ng isang banal na himig. Ang anghel ay nawala ng kasing bilis ng kanyang pagdating, ngunit si Ana ay nakaluhod pa rin sa lupa.
umiiyak ng kasiyahan at paggalang. Sa kailaliman ng kanyang puso, isang tiyak na katiyakan ang pumalit sa lahat ng pagdududa. Nagsalita na ang Diyos at ang pangako na matagal niyang hinihintay ay darating na. Bumalik si Ana sa kanilang bahay na may pusong puno ng pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, siya ay nagmuni-muni tungkol sa kanyang nakita at narinig, sabik na ibahagi kay Joaquin ang magandang balita. Si Joaquin, matapos ang kanyang panahon sa disyerto, ay nakaramdam sa kanyang espiritu na oras na upang bumalik sa bahay. Nang malapit na siya sa kanilang tahanan, nakita niya si Ana na naghihintay sa pintuan, may ngiting sumasagisag ng kaligayahan. Bago pa man siya makapagsalita, niyakap siya ni Ana ng mahigpit. Sumagot ang Diyos, Joaquin, isang anghel ang bumisita sa akin at nagbigay ng pangako. Magkakaroon tayo ng anak na babae at siya ay itatalaga sa Panginoon. Si Joaquin, labis na naapektuhan, ay napaluhod at itinaas ang kanyang mga kamay sa langit bilang tanda ng pasasalamat. Pagpalain ang pangalan ng Panginoon na nakikinig sa mga panalangin ng kanyang mga anak at hindi sila iniiwan. Magkasama sa katahimikan ng kanilang bahay, sila ay lumuhod at nag-alay ng papuri sa Diyos na hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. Hindi naging walang kabuluhan ang kanilang paghihintay. Ang panahon ng pagpapala ay malapit na. Ang pagbabalik ni Joaquin ay nagsimula ng isang bagong kabanata sa buhay ng mag-asawa. Ang pangako na ibinigay ng anghel kay Ana ay patuloy na tumunog sa kanilang mga puso bilang isang himno ng muling pag-asa. Bagamat matagal nilang hinintay, ang mga sumunod na araw ay puno ng isang pagkasabik na para bang tumigil ang oras. Pareho nilang naramdaman na ang Diyos ay gumagawa ng milagro sa kanilang buhay. Sa umaga nang maramdaman ni Ana ang kakaibang bagay sa kanyang katawan, agad niyang nalaman na nagsimula na ang milagro. Ang kanyang katawan na hanggang noon ay tinaglay ang bigat ng panahon at ng kawalan ng anak, ngayon ay puno ng mga palatandaan ng buhay. Tumakbo siya patungo kay Joaquin na nagtatrabaho sa bukirin at may luha sa mga mata. Sinabi niya, "Ang pangako ay natutupad, Joaquin. Binuksan ng Panginoon ang aking sinapupunan, ang ating anak na babae ay nasa aking sinapupunan." Si Joaquin, labis na naapektuhan, ay niyakap si Ana at magkasama silang lumuhod doon mismo sa lupa, nag-aalay ng mga panalangin ng pasasalamat. Pagpalain ka, Panginoon, na hindi mo kami nakalimutan. Ipinakita mo ang iyong kapangyarihan muli upang makita ng lahat na ang iyong mga pangako ay matutupad. Puno ng kaligayahan ang kanilang mga puso habang nagsimula ang mga paghahanda at mga pagdiriwang. Gayunpaman, sinikap ni Joaquin at Ana na huwag magyabang sa milagro. Sa kabila nito, mabilis na kumalat ang balita. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulong-bulungan nang makita ang nakangiting mukha ni Ana at ang kanyang lumalaking tiyan. Ang ilan ay lumapit na may pagkamangha, ang iba naman ay may pag-usisa at pagdududa. Sa isang lipunang nakasaksi sa kanilang kawalan ng anak sa loob ng mga dekada, hindi nakaligtas ang pagbubuntis ni Ana sa mga mata ng iba. Sa mga pag-uusap sa pamilihan, hindi nagtagal ay nagsimulang lumabas ang mga komentaryo. Posible kayang buntis si Ana sa kanyang edad? Tanong ng iba. Isang himala ang pagiging ina sa kanya, sagot ng isa. Sino pa kundi ang Diyos ang makapagpapagawa sa kanya na magdalang tao? Bagamat may mga nagduda, karamihan ay nakakita ng pagbubuntis ni Ana bilang isang tanda ng biyaya ng Diyos sa kanila, pati na rin sa pari na tumanggi kay Joaquin. Si Joaquin ay hinarap sa templo at ang ilan ay nagsimulang magbulong-bulungan. Marahil nagkamali tayo sa aming paghusga. Nang marinig ang tungkol sa milagro, ang paghanga ay kitang-kita, ngunit hindi hinayaan ng mag-asawa na ang pansin ay magbago ng kanilang layunin.
Alam nila na ang batang ito ay hindi lamang sagot sa kanilang personal na kahilingan, kundi bahagi ng isang mas malaking plano ng Diyos na hindi nila lubos na nauunawaan. Nang dumating ang sandali, ipinanganak ni Ana ang isang magandang batang babae. Ang kaligayahan na bumaha sa kanilang bahay ay hindi matutumbasan. Maria ang pangalan niya, sabi ni Ana na may boses na puno ng emosyon. Tumango si Joaquin nang may paggalang. Inaalala ang mga salita ng anghel na ibinahagi ni Ana. Alam nilang ang batang ito ay itinakda upang maging isang instrumento ng Diyos para sa isang dakilang layunin. Mula sa unang araw, pinalaki si Maria sa isang kapaligiran ng debosyon at kabanalan. Si Joaquin at Ana, tapat sa pangako na ibinigay nila sa Panginoon, ay inihanda ang anak na maging itatalaga sa templo. Alam nila na ang hakbang na ito ng dedikasyon ay hindi magiging madali, ngunit lubos ang kanilang tiwala sa plano ng Diyos. Sa loob ng 3 taon, dinala si Maria sa templo upang tuparin ang pangako ni Joaquin at Ana. Suot ang kanilang pinakamahusay na mga damit, sila ay naglakad kasama siya, hawak ang kanyang mga kamay ng may pagmamahal. Ang mataas na pari ay tumanggap sa kanila ng isang handog na pasasalamat. Ang kanyang mukha ay kumikinang ng paghanga at respeto. Ang batang ito ay isang buhay na patutuo ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang katapatan sa mga nagtitiwala sa kanya, sabi niya habang binabasbasan si Maria. Nang dumating ang oras ng pamamaalam, lumuhod si Ana sa harap ng anak na may mga luha sa kanyang mukha. Sa pagmamahal at pasasalamat, Maria, anak ko, tinawag ka ng Panginoon para sa isang dakilang layunin. Lumago ka sa karunungan, biyaya at kabanalan. Lagi kaming nandyan para sa iyo. Si Joaquin, na may mga mataring puno ng luha, ay nagdagdag. Ikaw ang pinakamalaking biyaya sa aming buhay, ngunit ikaw rin ang aming pinakamalaking alay sa Panginoon. Daydang maliit na Maria na may isang pag-iisip na tila higit pa sa kanyang murang edad ay tumango ng mahinahon para bang nauunawaan ang layunin na inilagay ng Diyos sa kanyang buhay nang pumasok siya sa templo. Si Joaquin at Ana na may mga pusong puno ng kaligayahan at kalungkutan ay alam nilang natupad nila ang banal na tawag. Ang milagro ni Maria ay hindi lamang isang biyaya para sa kanila, kundi isang tanda para sa buong komunidad. Sa bawat sulok ng bayan, ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mag-asawang hindi kailanman tumigil sa pagtitiwala sa Kanya. Ang halimbawa ng pananampalataya at pagtitiyagan ni Joaquin at Ana ay naging inspirasyon para sa lahat na nagpapalalaala na ang oras ng Diyos ay perpekto. Kahit na sa mga mata ng tao, maaaring mukhang matagal. Ang mga unang taon ni Maria ay puno ng isang malalim na kapaligiran ng debosyon at hindi matitinag na pagmamahal. Si Joaquin at Ana na may malalim na kamalayan sa layunin ng Diyos sa buhay ng kanilang anak, inilalaan ang bawat sandali upang ihanda siya para sa kung ano ang itinakda ng Diyos para sa kanya sa kanilang maliit na tahanan. Ang pangalan ng Diyos ay palaging pinupuri at si Maria ay lumaki na napapalibutan ng mga espiritual na aral at ng halimbawa ng tunay na pananampalataya mula sa kanyang kabataan. Si Maria ay may kapayapaan at kabaitan na tila lumalampas sa kanyang murang edad, isang bagay na palaging inaalala ni Ana. Madalas niyang naririnig ang mga salita ng anghel at nagsusumikap siyang palakihin ang kanyang anak na may pagmamahal at disiplina. Si Maria naman, sa kanyang bahagyang edad, ay natututo ng mabilis na magpakita ng likas na kahandaan upang makinig at sumunod. Ang kanyang tawa ay nagpapuno sa bahay ng kasiyahan at ang kanyang maliliit na kilos ng kabutihan kahit sa isang simpleng kapaligiran ay nagpapakita ng mga palatandaan ng isang mahabaging puso. Habang magkasama silang naghahanda ng tinapay, sinabi ni Ana, "Pinili ka ng Panginoon para sa isang dakilang layunin, anak ko.
Huwag mong kalimutan na ang lahat ng ginagawa natin kahit gaano kaliit ay dapat maging espesyal para sa Kanya. Ang bata na may kumikislap na mata at puno ng kuryosidad ay tumango ng seryoso na para bang nauunawaan na ang bigat ng mga salitang iyon. Si Joaquin, bagamat abala sa pagtatrabaho sa bukirin, ay naglalaan din ng oras upang turuan si Maria. Ikinuwento niya ang mga kwento ng mga patriarka at mga propeta. Ipinapakita sa kanya ang mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ang ating Diyos ay tapat, sabi niya. Si Maria ay palaging sumasagot. Tinutupad niya ang kanyang mga pangako, gaya ng ginawa niya sa atin, at tinuturo ang mga bituin na nagpapalalaala sa kanya ng tipan kay Abraham. Mula pa sa kanyang kabataan, natutunan ni Maria ang mga salmo at ang araw-araw na mga panalangin. Tinuruan siya ni Ana na magsalita ng Shema, ang pangunahing panalangin ng Hudaismo. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Ang mga salitang ito ay dumadaloy sa puso ng bata na inuusal ito ng may kalinawan at taimtim na panalangin na nagiging dahilan ng pagdamay sa lahat ng nakikinig. Bilang karagdagan sa mga panalangin, tinuruan si Maria sa mga tradisyong Hudyo. Tumulong siya kay Ana sa paghahanda para sa mga pagdiriwang mula sa pagpapailaw ng mga ilaw ng langis para sa Sabat hanggang sa paghurno ng tinapay na walang lebadura para sa Pasko ng pagkabuhay. Ang bawat aksyon, kahit gaano kasimple, ay isinasagawa ng may malalim na paggalang. Ipinaliwanag ni Ana sa anak ang kahulugan sa likod ng bawat kaugalian. Tinuturuan siya na ang lahat ng bagay sa buhay ay dapat magpahiwatig patungo sa Diyos. Si Joaquin ay may mahalagang papel din sa pagpapalaki kay Maria. Tinuruan niya siya tungkol sa kahalagahan ng mga kasulatan at ang pangangailangan na maghanap ng karunungan sa salita ng Diyos. Tuwing hapon, habang nagtatrabaho silang magkasama sa hardin, binibigkas ni Joaquin ang mga talata mula sa aklat ni Isaias at si Maria ay nakikinig ng mabuti, pinagmumuni ang bawat salita. Ang bata ay naging saksi rin sa patuloy na pagmamahal ng kanyang mga magulang sa iba na nakikita kung paano sina Joaquin at Ana kahit na sa mga pagsubok ay palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Si Joaquin at Ana ay tumulong sa mga mahihirap at nagbigay ng ospitalidad sa mga naglalakbay. Palaging may pasasalamat sa Panginoon para sa kanilang mga biyaya. Si Maria ay ginaya ang kanilang halimbawa, nagbigay ng tinapay sa mga nagugutom at tumulong sa mga matatanda sa baryo. Ang kanyang pusong mapagbigay at ang kanyang kababaang loob ay halata sa lahat. Habang siya ay lumalaki, nagsimula siyang magpakita ng mga malinaw na palatandaan ng kanyang espiritual na debosyon. Nagtutok siya sa mga panalangin, kahit na walang nag-utos sa kanya. Ang kanyang maliliit na kamay ay itinaas patungo sa langit habang siya ay mumurming mga salitang pasasalamat at papuri. Si Ana, na pinagmamasdan siya mula sa pintuan, ay nakikita sa mga sandaling iyon ang patunay ng pangako ng Diyos. Ikaw ay isang biyaya, Maria, sabi niya na may mga luha sa kanyang mga mata. Ang Panginoon ay kasama mo. Si Maria ay nagpapakita rin ng isang natatanging sensitivity. Kung may nakita siyang malungkot, hindi siya nag-atubiling lumapit na may mga salitang pampatibay loob. Ang kanyang kabutihan ay tila lumalampas sa karaniwan at maraming tao sa baryo ang nagkomento na may kakaibang bagay sa batang ito. Isang araw, habang sinasamahan si Ana papuntang templo, tumigil si Maria sa harap ng mga pinto at pinagmamasdan ang mga handog na iniaalay ng mga pari. Sa kanyang malambing ngunit matatag na tinig, sinabi niya sa kanyang ina, "Nais kong ialay ang aking buhay sa Panginoon tulad ng ipinangako ninyo ni Papa. Nais kong maging kanyang lingkod." Si Ana, na nakaramdam ng kalungkutan, ay niyakap siya. Muling naaalala ang pagbisita ng anghel at kung paano tila nauunawaan ng kanyang anak mula pa sa kanyang pagkabata.
ang kanyang banal na tawag. Ang presensya ni Maria sa bahay ni Joaquin at Ana ay hindi lamang nagbago ng kanilang mga buhay, kundi nagkaroon din ng malalim na epekto sa lahat ng tao sa paligid nila. Nakita ng komunidad sa kanya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan, bagamat hindi nila lubos na nauunawaan ang kahalagahan nito. Para kay Joaquin at Ana, malinaw ang layunin. Ihanda ang kanilang anak para tuparin ang layunin na itinakda ng Diyos para sa kanya mula pa bago siya ipinanganak. Habang si Maria ay lumalaki, ang kanyang mga gawain at salita ay nagpapakita ng isang kalinisan at debosyon na nagbigay inspirasyon sa lahat sa paligid niya. Ang bawat panalangin, bawat kilos ng paglilingkod, bawat ngiti ay isang patunay ng biyaya ng Diyos sa kanya. Dumating na ang panahon, si Joaquin at Ana, tapat sa pangako nila sa Panginoon, ay nagdesisyon na si Maria na 3 taong gulang ay dadalhin sa templo para sa kanyang pagkakatalaga. Bagamat nangangahulugan ito ng paghihiwalay, hindi nila tinignan ang pisikal na pagbabago ng kanilang anak bilang isang sakripisyo, kundi bilang katuparan ng layunin ng Diyos. Si Maria ay hindi lamang ang pinakamalaking biyaya nila, kundi pati na rin ang pinakamalaking alay sa Diyos na nagbago ng kanilang kapalaran. Noong hapon na iyon, habang si Ana ay naghahanda ng tinapay, tiningnan niya si Joaquin na may isang seremonyal na ekspresyon, ngunit may matibay na desisyon. Dumating na ang oras, sabi niya. Si Joaquin, tahimik na nagninilay habang nag-uukit ng kahoy, ay sumang-ayon sa kanyang mga mata. Alam nilang ang oras na sila'y magkasama sa kanilang anak ay isang paghahanda, isang regalo. Si Maria ay ipinagkaloob pansamantala upang tuparin ang isang layunin na walang hanggan. Ipinagkaloob siya sa Panginoon, sagot ni Joaquin. Ngayon ay kailangan natin siyang ialay ng may parehong pananampalataya na tinanggap natin siya. Ang paghahanda ay nagsimula ilang araw na ang nakalilipas. Gumawa si Ana ng isang espesyal na mantel para kay Maria na may mga burdang detalye na sumisimbolo ng kalinisan at debosyon. Si Joaquin ay naghanda ng isang alay na langis at trigo para sa templo, isang kilos ng pasasalamat para sa katapatan ng Diyos. Pareho nilang alam sa kanilang mga puso na ang desisyon na ito ay magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ngunit nagtitiwala sila na ang presensya ng Diyos ay pupunuin ang puwang na iiwan ni Maria sa kanilang tahanan. Dumating na ang araw ng pagkakatalaga at ang araw ay maliwanag. Habang si Joaquin, Ana at Maria ay naglalakad patungo sa templo, ang batang babae na nakasuot ng kanyang burdang mantel ay hawak ang isang maliit na kandila, simbolo ng liwanag na magpapakita sa mundo ng kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng isang halo ng inosensya at kapanatagan na nagpapalambot sa puso ng mga tumitingin sa kanya. Ang komunidad, nang malaman ang layunin ng kanilang paglalakbay, ay nagtipon upang samahan sila. Ang ilan ay nagbulong-bulungan tungkol sa debosyon ni Joaquin at Ana at tinanong ang desisyon nilang italaga ang isang batang ganito kabata sa templo. Maliwanag na may espesyal na plano ang Diyos para sa batang ito, komento ng isa. Pagdating nila sa templo, sila ay tinanggap ng mga pari na nagdala sa kanila sa pangunahing atryo. Kinuha ni Ana ang kamay ni Maria at sa isang tinig na nanginginig, ngunit matatag, ay nagsabi, "Ang batang ito ay ibinigay sa amin ng Panginoon at ngayon ay ibinabalik namin siya sa Kanya upang ang kanyang buhay ay maging para sa kanyang kaluwalhatian." Si Joaquin, na may mga mata na punong-puno ng luha, ay nagdagdag na dapat siyang lumago sa karunungan at maging isang instrumento niya. Ang mataas na pari na namangha sa solemnidad ng sandali, kinuha ang kamay ni Maria at dinala siya sa mga hagdang bato ng templo. Umakyat ang batang babae ng matatag, hindi lumilingon, na parang ganap na nauunawaan ang kahulugan ng nangyayari. Nang makarating sila sa tuktok,
Lumingon si Maria upang silayan ang mga magulang at nagbigay ng isang huling ngiti na para bang nais niyang tiyakin sa kanila na lahat ay maayos. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa templo habang ang mga naroroon ay pinagmamasdan ang eksena. Pati na ang mga pari na sanay tumanggap ng mga alay ay namangha sa pananampalataya at debosyon ni Joaquin at Ana. Ang pagkakatalaga kay Maria ay hindi lamang isang personal na aksyon. Ito ay may malalim na espiritual na kahulugan. Isang ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Isang pahayag na wala sa buhay natin ang tunay na atin, kundi ang lahat ay pag-aari. Para kay Joaquin at Ana, ang sandaling iyon ay ang katuparan ng kanilang layunin bilang mga magulang. Tumatanggap sila ng isang biyaya, ngunit alam nilang ang kanilang tunay na tawag ay ihanda ang anak para sa banal na paglilingkod. Ang komunidad, habang nagmumuni-muni sa nangyari, ay nagsimulang makita ang halimbawa ni Joaquin at Ana bilang inspirasyon. At kung kaya nilang ialay ang pinakamahalaga sa kanila, bakit hindi natin kayang ipagkatiwala ang ating sariling buhay sa Panginoon? Isang paulit-ulit na pagninilay sa mga kapitbahay. Ang kwento ng pagkakatalaga kay Maria ay naging isang buhay na paalala na ang pananampalataya ay nangangailangan ng mga gawa ng pagsunod, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagtalikod. Nang bumalik sina Joaquin at Ana sa kanilang bahay, ang katahimikan ay ramdam. Ang mga araw na puno ng tawa at presensya ni Maria ay tila naging bakante. Si Ana, habang humahabi sa sulok na dati nilang kinauupuan ng anak, ay madalas na umiiyak. Si Joaquin, habang nagtatrabaho sa bukirin, ay madalas tumingin sa horizon na parang inaasahan niyang tatakbo si Maria papunta sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng kalungkutan, parehong nakatagpo sila ng aliw sa katiyakan na ginawa nila ang tama. Sa paglipas ng panahon, binago ni Ana ang kanyang sakit at ginawa itong panalangin. Bawat umaga lumuluhod siya at nagsasabing, "Panginoon, protektahan mo si Maria, gabayan mo siya sa iyong mga landas at gawin siyang babae na itinalaga mo para sa kanya." Si Joaquin naman, itinataguyod ang kanyang araw-araw na trabaho bilang isang kilos ng papuri na nagtitiwala na ang bunga ng kanyang mga kamay ay bahagi ng plano ng Diyos. Bagamat mahirap ang pagkawala ni Maria, hindi nag-alinlangan ang pananampalataya ni Joaquin at Ana. Alam nilang ang kanilang anak ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos at sapat na ito para sa kanila. Ang halimbawa ni Joaquin at Ana ay lumampas sa kanilang panahon. Ang kwento ng kanilang pananampalataya at kahandaan na ialay si Maria sa paglilingkod ng Diyos ay naging patotoo ng pagsunod na maraming tao ang naaalala at ibinabahagi. Ang komunidad, habang tinitingnan ng kanilang debosyon, ay nagsimulang magpatibay ng mas malalim na pananampalataya na nakikilala na kahit sa mga pinakamalupit na sakripisyo, palaging tinutupad ng Panginoon ang kanyang mga layunin. Ang araw kung kailan iniwan ni Joaquin at Ana si Maria sa templo ay nagmarka ng isang bago at pagkatapos sa kanilang buhay. Bagamat malalim ang puwang na iniwan ng anak, ang kanilang mga puso ay puno ng isang kapayapaan na tanging mula sa Diyos. Alam nilang hindi ito isang desisyon na nasayang at sa kanilang pagsuko, natagpuan nila ang isang mas mataas na layunin, magsilbing halimbawa ng pananampalataya, pagsunod at pagtitiwala sa mga plano ng Diyos. Sa mga tahimik na gabi, si Joaquin at Ana ay nauupo sa ilalim ng mga bituin, inaalala ang mukha ng anak at ang mga sandaling magkasama sila sa kanilang bahay. "Hindi ko akalain," sabi ni Joaquin, "na ang pinakamalaking regalo sa ating buhay ay magiging pinakamalaking pagsubok din ng ating pananampalataya." Si Ana, hawak ang mga kamay ni Joaquin, ay tumugon ng mahinahon. "Pero hindi natin siya nawala, Joaquin. Ipinagkaloob natin siya sa Panginoon at siya ay kasama niya sa paraang hindi natin kayang maging." Pareho nilang iniisip
kung paano nagbago ang kanilang mga buhay mula nang magpasya silang magtiwala ng buong buo sa Diyos. Inaalala nila ang mga pagdududa at mga luha ng mga taon ng paghihintay, ngunit pati na rin ang hindi maipaliwanag na kasiyahan ng pagiging pinili para sa isang napakagandang layunin. Kung hindi tayo dumaan sa ganitong sakit, sabi ni Ana, hindi natin maiintindihan ang lalim ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. Ang bawat mahirap na sandali ay isang paghahanda. Ang sakripisyo ng pagbigay kay Maria ay hindi lamang nagbago sa kanila, kundi nagbago rin ng pananaw ng mga tao sa paligid nila. Nagsimula na makita ng komunidad si Joaquin at Ana bilang buhay na patotoo kung paano ang pagsunod sa Diyos, kahit sa mga pinakamahirap na sandali, ay palaging nagdadala ng mga biyaya. Pagkatapos ng pagkakatalaga kay Maria, hindi tumigil si Joaquin at Ana ni nagpadala sa kalungkutan. Sa halip, nagpatuloy sila sa paglilingkod. Si Joaquin, na buong buhay nagtatrabaho sa lupa, ay nagsimulang maglingkod sa komunidad, nagtuturo sa mga kabataan ng baryo tungkol sa Torah, hindi lang ibinabahagi ang kaalaman ng mga kasulatan, kundi pati na rin ang mga leksyon na natutunan sa kanyang lakbayin kasama ang Diyos. Si Ana, ang papel ni Ana ay naging isang tagapayo at suporta para sa mga kababaihan sa baryo, lalo na para sa mga dumadaan sa mga pagsubok na katulad ng naranasan niya. Pinupuntahan niya sila, nagdadasal kasama nila at hinikayat silang huwag mawalan ng pag-asa na nagsasabi na palaging may plano ang Diyos. Minsan, hindi natin nauunawaan ang ritmo ng Diyos, pero hindi siya tumitigil. Bagamat mas tahimik ang kanilang bahay, ang kanilang espiritu ay puno. Ang bawat panalangin na kanilang iniaalay ay kasama si Maria, ngunit pati na rin ang iba pang mga pangalan. Hindi lang kami ang mga magulang ni Maria, sabi ni Joaquin, kundi kami para sa buong komunidad. Kami ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa amin. Ang halimbawa ni Joaquin at Ana ay mabilis na nag-iwan ng hindi matitinag na marka sa kasaysayan ng mga tao ng Israel na ikinuwento sa mga pagtitipon sa templo. Sa mga pagtitipon ng pamilya at mga piyesta, nagtitiwala sila sa Panginoon kapag ang lahat ay tila nawawala. Parang nawawala siya, sabi ng isang matanda sa baryo, at tingnan kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang impluensya ni Joaquin at Ana ay hindi natapos sa kanilang mga salita, kundi kumalat sa kanilang mga buhay, isang salamin ng kanilang pananampalataya. Napansin ng mga kapitbahay kung paano ang kanilang debosyon ay nagbunga ng mga resulta. Sa kanila ay makikita ang isang tahimik na kaligayahan, isang pasasalamat na hindi nakabatay sa mga pangyayari. Kung kaya nilang magtiwala sa Diyos ng ganito, bakit hindi kami? Sabi ng ilan. Ang kanilang patotoo ay nagbigay inspirasyon sa mas malaking dedikasyon sa mga espiritual na gawi sa komunidad, at marami sa mga pamilya ang nagsimulang tingnan ang kanilang sariling mga hamon sa isang bagong pananaw, naghahanap ng lakas sa panalangin at pananampalataya upang magpatuloy. Hindi nila namalayan, ngunit nagsimula silang maging mga espiritual na leader kahit hindi nila ito hinahangad. Sa paglipas ng mga taon, patuloy silang nabuhay ng may pagkilala. Namuhay sila ng isang simpleng buhay, ngunit puno. Tuwing bumibisita sila sa templo, tinitingnan nila si Maria mula sa malayo na lumalaki sa biyaya at karunungan. Bagamat hindi na nila kayang yakapin siya o makasama siya tulad ng dati, nakikita nila ang kanyang dedikasyon sa Panginoon na nagpapuno sa kanilang mga puso. Ang mga puso ni Joaquin at Ana ay napuno ng kagalakan nang dumating ang oras ng kanilang kasal. Sila ay pumanaw mula sa mundong ito na may hindi maipaliwanag na kapayapaan sa kanilang mga huling araw. Puno sila ng panalangin at pasasalamat na napapaligiran ng komunidad na labis nilang minahal. Minahal ko ang ating kwento, hindi ito nagtatapos dito, sabi ni Joaquin kay Ana isang gabi.
Ang layunin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay magpapatuloy at sa pamamagitan nito, ang mundo ay muling mabubuo. Ngayon, matututuhan mo ang tungkol sa pamana nina Joaquin at Ana at kung paano makikilala ng tagapagligtas ang tagapagligtas. Siya ay nabubuhay sa kwento ni Maria at sa epekto na ang kanyang pagsunod ay nagkaroon sa plano ng kaligtasan. Sila ay hindi lamang mga magulang ng ina ng Mesiyas, kundi isang walang hanggang halimbawa kung paano ang pananampalataya ay maaaring magbago ng mga buhay at magmarka ng mga henerasyon sa mga nagdaang araw. At bagamat hindi na nakatira si Joaquin at Ana sa parehong bahay kay Maria, ang kanilang mga puso ay nanatiling malalim na konektado sa layunin ng Diyos na kumakatawan si Maria habang siya ay lumalaki sa templo, napapaligiran ng mga aral at ng presensya ng Diyos. Nagsimula sina Joaquin at Ana na maranasan ng isang hindi pangkaraniwang bagay, mga panaginip at mga tanda na nagpapatibay sa natatanging papel ng kanilang anak sa kasaysayan ng kaligtasan. Si Joaquin ang unang nakapanaginip na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng paggalang at paghanga. Isang gabi, habang nagpapahinga matapos ang isang araw ng trabaho sa bukirin, na naginip siya na siya ay nasa isang parang na puno ng mga bulaklak. Sa gitna nito, isang puting liryo ang tumataas ng mas mataas, mas nagniningning kaysa sa anumang bulaklak na nakita niya. Mula sa gitna nito ay lumabas ang isang liwanag at isang malumanay, ngunit matatag na tinig ang nagbigay liwanag sa paligid at nagsabi tungkol sa liryo. Ang pag-asa ay sisibol para sa lahat ng mga bansa. Nang magising si Joaquin, ibinahagi niya ang panaginip kay Ana na nakinig ng maigi. Si Maria ay ang liryo, sabi ni Ana na may ngiti sa labi. Ipinapakita niya sa atin na ang buhay niya ay magiging ilaw para sa mundo. Ang panaginip na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa kanilang pananampalataya, kundi nagbigay din sa kanila ng pag-asa. Nagpatuloy ang mga araw ng malalim na pasasalamat at kababaang loob dahil nakaranas din si Ana ng katulad na panaginip. Ang bisyon ay nagpapakita ng isang pinto na nakasarado, napapaligiran ng isang madla na nagtatangkang buksan ito, ngunit walang tagumpay. Biglang lumapit ang isang batang babae na nakasuot ng puti at sa isang malumanay na paghipo, binuksan ang pinto, revealing a celestial glow. Si Ana ay nagising na may luha sa mga mata. Si Maria ang magiging pintuan para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Pwede nating isipin, sabi ni Ana kay Joaquin, pareho nilang naintindihan na ang mga panaginip na ito ay mga mensahe mula sa Diyos na nagpapaalala sa kanila na ang layunin ni Maria ay malapit na konektado sa pagtupad ng mga sinaunang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Bukod dito, nagsimula ring mapansin ni Joaquin at Ana ang mga tanda sa kanilang paligid na para bang ang langit mismo ay nais i-affirm na sila ay nasa gitna ng plano. Isang araw, habang nagdadasal sila ng magkasama sa umaga, isang sinag ng liwanag ang dumaan sa mga ulap at tumama sa kanilang bahay. Pinupuno ito ng init at kapayapaan. Ang Panginoon ay kasama natin, bulong ni Joaquin na nakakaramdam ng isang kalapitan sa Diyos na hindi pa niya nararanasan. Nakaranas siya ng isa pang espiritual na karanasan habang nasa isang piyesta sa templo habang sila ay nag-aalay ng mga sakripisyo. Isang puting kalapati ang bumaba at dumapo sa pintuan. Ang mga naroroon sa santuaryo ay namangha at marami ang nagkomento na ang pangyayaring iyon ay isang simbolo ng kalinisan at biyaya ng Diyos. Naiintindihan ni Joaquin at Ana kahit na mula sa distansya na iyon ay isang karagdagang patunay ng papel ni Maria sa plano ng Diyos. Ang mga karanasang ito ay nagpatibay sa kanilang pananampalataya at naghanda sa kanila espiritual para sa mga kaganapan na darating. Bawat tanda, bawat salita sa kanilang mga panaginip
ay nagpapaalala sa kanila na ang oras ng Diyos ay perpekto at na sila ay mga instrumento lamang sa isang mas malaking gawain. Sa mga pagpapahayag na ito sa isipan, nagsimula sina Joaquin at Ana na magtuon pa ng mas maraming oras sa panalangin at pananampalataya. Naglaan sila ng mga oras sa pag-aaral ng kasulatan, pagmumuni-muni sa mga talatang nagsasaad tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Ang mga salita mula kay Isaias ay tumunog ng malakas sa kanilang mga puso, sapagkat isang bata ang ipinanganak sa atin, isang anak ang ibinigay sa atin, at ang kapangyarihan ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Bagamat hindi nila alam ang lahat ng detalye tungkol sa hinaharap, alam nilang ang kanilang anak ay itinakda upang gampanan ang isang mahalagang papel sa pagtupad ng mga hula. Ang ating layunin ngayon, sabi ni Joaquin, ay maghanda espiritual para sa mga hamon at biyaya na darating. Kailangan nating maging handa na suportahan si Maria kahit na hindi tayo pisikal na naroroon para sa kanya. Si Ana na may malasakit na kalikasan ay nagdagdag, kailangan din nating maging halimbawa sa mga tao sa paligid natin. Kung pinili tayo ng Diyos para sa layuning ito, dapat ipakita natin sa ating mga buhay kung ano ang ibig sabihin ng magtiwala ng buong buo sa Kanya. Sa mga sumunod na taon, patuloy sina Joaquin at Ana sa paglilingkod at sa kanilang espiritual na pag-unlad. Bagamat ang kanilang buhay ay tila simple, ang kanilang panloob na mundo ay puno ng hindi matitinag na layunin. Alam nilang ang araw ng pagtupad ng mga propesya ay mas malapit kaysa sa inaasahan nila at naghahanda sila sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni. Ang mga panaginip, mga tanda at ang patuloy na pagsunod ay nag-iwan ng pangmatagalang marka, hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa mga tao sa kanilang paligid. Nakita ng komunidad si Joaquin at Ana bilang halimbawa kung paano mamuhay ayon sa mga plano ng Diyos kahit na hindi ito ganap na maliwanag. Sila ay hindi lamang mga halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng maglakad ayon sa pananampalataya at hindi sa nakikita, sabi ng isang kapitbahay. O kung kaya nilang magtiwala sa Diyos ng ganito katindi, bakit hindi namin kaya sumusunod sa legasya ni Joaquin at Ana? Ang kanilang kwento ay nagsimulang kumalat sa labas ng kanilang panahon at lugar. Ang kanilang kwento ay naging paalala na ang Diyos ay gumagamit ng mga ordinaryong tao upang magawa ang mga hindi pangkaraniwang bagay, at na ang tapat na pagsunod ay palaging nagdadala ng isang walang hanggang layunin. Ang mga taon ay lumipas at si Maria na lumaki sa biyaya at karunungan ay tinawag upang lisanin ang templo at bumalik sa buhay ng komunidad. Bagamat alam ni Joaquin at Ana ang mga pagbabagong nangyari sa kanilang buhay, hindi nila naisip ang magnitudo ng mga plano ng Diyos para sa kanilang anak. Ang sandali kung kailan bumalik si Maria kasama ang pahayag ng Anghel Gabriel ay nagmarka ng isang makasaysayang sandali, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi pati na rin para sa kasaysayan ng kaligtasan. Isang hapon, nakatanggap sina Joaquin at Ana ng isang hindi inaasahang bisita. Si Maria na may kalmado at tahimik na mukha, ngunit may espesyal na kislap sa kanyang mga mata, ay humiling na umupo. Si ama at ina ay tumingin sa kanya na may halo ng pag-usisa at inaasahan. Nagpatuloy si Maria, "Pumunta ako upang ibahagi ang isang bagay na magpapabago sa ating buhay magpakailanman." Si Joaquin, palaging mapanuri, ay nakikinig na may pagkabighani habang inilarawan ni Maria ang sandali nang dumating ang anghel na si Gabriel sa kanya. Sinabi ng anghel sa akin, "Maria, huwag kang matakot sapagkat nakatagpo ka ng biyaya sa harap ng Diyos. Magdadalang tao ka at magsisilang ng isang anak at tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin siyang anak ng Diyos. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng paninindigan.
Si Ana na may mga kamay na nanginginig ay inilapit ang kamay sa kanyang dibdib at umungol, hindi dahil sa pagdududa kundi dahil sa isang muling tiwala. Si Joaquin naman ay nanatiling tahimik, na bigla iniisip ang mga salita ng kanyang anak. Sa wakas, tumayo si Maria at nagsabi, kung sinabi ng Panginoon ang kanyang mga salita ay totoo. Paano kita matutulungan dito, Maria? Tanong ni Joaquin. Ipinaliwanag ni Maria kung paano siya pinangunahan ng banal na espiritu at kung paano si Jose, ang kanyang kasintahan, ay nakatanggap din ng banal na patunay. Hindi ako nag-iisa dito, tiyakin niya. Pero nais ko itong ibahagi sa inyo dahil ang pananampalataya ninyo ay palaging naging gabay ko. Ang balita ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na kagalakan kay Joaquin at Ana, kasabay ng mga magkahalong emosyon. Sa isang banda, nakaramdam sila ng kagalakan dahil alam nilang pinili ng Diyos ang kanilang anak para sa isang dakilang layunin. Sa kabilang banda, kinilala nila na ang misyon na ito ay magdadala ng mga pagsubok na hindi nila kayang ipaliwanag. Si Ana, hawak ang kamay ni Joaquin, ay nagsabi, palagi nating alam na espesyal siya, pero ito'y mas malaki pa kaysa sa ating inaasahan. Hindi ko nauunawaan ng lahat, pero alam ko na ang Diyos ay kasama niya. Si Joaquin, na may malalim na pagmumuni, ay nagdagdag, ang daraanan niyang landas ay hindi magiging madali, pero makakasama ka namin sa panalangin at sa lahat ng paraan na maaari naming matulungan. Siya ay pinili at ito ay isang karangalan para sa atin. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga sandali ng malalim na panalangin at pagmumuni. Sina Joaquin at Ana ay naghanap ng gabay mula sa Diyos upang maunawaan ang kanilang papel sa dakilang planong ito. Bagamat alam nila na ang misyon ni Maria ay higit pa sa personal, nais nilang suportahan siya sa lahat ng paraan na maaari nilang gawin. Bagamat hindi nila direktang naranasan ang pagpapalaki kay Jesus, sina Joaquin at Ana ay nanatiling tahimik na mga figure, ngunit mahalaga sa buhay ng kanilang anak. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis ni Maria, nang magsimula nang kumalat ang mga usap-usapan sa komunidad, nanatili silang matatag sa kanyang tabi. Sinusuportahan siya habang ang mga tao ay nagmamasid sa kanila na may pagkabahala at kalituhan. Lagi niyang sasabihin, sabi niya sa kanya, ngunit magpatuloy, ang Diyos ang nagbibigay. Si Joaquin ang may huling salita, habang nagtatrabaho siya ng walang kapaguran upang matustusan ang pangangailangan ni Maria at Jose. Ipinakita niya, bagamat hindi lubos na nauunawaan ang lawak ng planong banal, ang kanyang pananampalataya at pagmamahal. Ang kanilang mga ugnayang pamilya ay nanatiling matatag sa paglipas ng panahon. Sina Joaquin at Ana ay naging mga tagapayo ni Maria, nakikinig sa kanyang mga alalahanin at ipinapaalala sa kanya ang mga salita mula sa mga kasulatan na tumutukoy sa Mesiyas na siya ay magiging liwanag para sa mga bansa. Sinabi ni Joaquin, at ikaw, Maria, ay bahagi ng planong ito habang papalapit siya. Noong panahon ng kapanganakan ni Jesus, sina Joaquin at Ana ay namangha sa mga pangyayari kahit hindi sila naroroon sa sabsaban sa Bethlehem. Nararamdaman nila sa kanilang mga espiritu na may isang bagay na lampas sa ordinaryo na nangyayari sa kanilang mga puso. Nagdasal sila ng mga panalangin na humihiling ng lakas para kay Maria at Jose at proteksyon para sa batang darating. Nang bumalik si Maria sa Nazaret kasama si Jesus, sina Joaquin at Ana ay sa wakas nakatagpo sa batang magiging tagapagligtas ng mundo. Sa pribadong sandaling iyon, niyakap ni Ana ang bata sa kanyang mga braso na may mga pisngi na malambot habang ibinubulong, pagpalain ng Panginoon na pinayagan akong makita gamit ang aking sariling mata ang natupad na pangako. Si Joaquin na nakatingin sa bata ay nagsabi, sa isang tinig na matatag ngunit puno ng emosyon, Jesus, ikaw ang pag-asa na aming hinihintay. Naway gabayan kayo ng Panginoon sa bawat hakbang ng inyong daraanan.
Bagamat alam nilang papalapit na ang kanilang oras at maikli ang pagkabata, ang mga sandaling iyon ay nakatatak sa kanilang mga puso bilang patunay na ang kanilang pananampalataya at sakripisyo ay hindi nasayang. Si Joaquin at Ana, bagamat tahimik na mga tao, ay nagkaroon ng mahalagang papel sa paghahanda ng daan para sa susunod na mga kaganapan. Ang suporta, pananampalataya at pagsunod ni Maria ay nagpahintulot sa kanya na tuparin ang kanyang misyon. Isang hamon na hindi nawawala sa harap ng mga pagsubok, salamat sa kanyang tiwala sa Diyos. Ito ay nag-iwan ng isang pamana ng pananampalataya na tumatagal sa mga henerasyon. Ang mga taon ay lumipas at ang buhay ni Joaquin at Ana na minarkahan ng pananampalataya at pagsunod ay nagsimulang magtapos. Ang kanilang papel bilang mga magulang ni Maria at mga haligi ng suporta sa kanyang mga unang hakbang ay malapit nang magtapos. Ang planong banal ay natupad ng may debosyon at pagmamahal sa kanilang mga huling araw. Malayo sa pagkakaroon ng takot o kalungkutan, sila ay puno ng kapayapaan at pag-asa na may kamalayan na ang kanilang debosyon at pagtitiwala sa Diyos ay nag-iwan ng isang walang katapusang epekto. Kahit sa kanilang matandang edad, nagpatuloy sila. Si Joaquin at Ana ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagtanda. Bagamat ang kanilang mga kamay ay hindi na kasing lakas ng dati at ang kanilang mga hakbang ay mabagal na, ang kanilang mga puso ay puno ng pananampalataya. Si Ana, palaging mapag-alaga, ay naglalaan ng mga oras sa panalangin, nagpapasalamat sa Diyos para sa buhay na ipinagkaloob niya sa kanila at humihiling ng mga pagpapala para kay Maria, Jose at sa maliit na Jesus. Wala akong takot sa kamatayan, sabi ni Joaquin isang gabi habang magkatabi silang nakahiga, dahil alam ko na kami ay naglalakad kasama ang Panginoon. Si Joaquin, bagamat hindi gaanong expressive, ay ibinahagi ang kanyang paniniwala, dumaan ang kanyang mga araw na nire-review ang mga kasulatan at nagmumuni kung paano tinupad ng Diyos ang bawat isa sa kanyang mga pangako. Wala tayong ibang papel kundi maging mga lingkod, sabi ni Ana sa kanya. Pero kami ay binigyan ng karangalan na maging bahagi ng kanyang pamilya. Ang planong ito ay sapat na upang punuin ako ng pasasalamat. Sa mga huling sandali, ang mga naroroon ay napapalibutan ng pagmamahal ng komunidad, mga saksi ng kanilang pananampalataya at sakripisyo. Inalala nila sila bilang isang buhay na halimbawa ng kung paano magtiwala sa Diyos. Kahit sa pinakamahihirap na pagsubok, na unang pumanaw si Ana, iniwan ang mundong ito nang may ngiti sa kanyang mukha at bumulong, "Ang Ginoo ay mabuti." Sumunod si Joaquin, sa hindi matagal na panahon, may panalangin sa mga labi at tiwala na sila ay muling magtatagpo sa harap ng Diyos. Ang impluensya ni Joaquin at Ana ay nagtagal ng higit pa sa kanilang pagpanaw. Ang kanilang pananampalataya, pagmamahal at dedikasyon ay nanatili. Lahat ng kanilang ipinagkalob ay malalim na nakatanim sa puso ni Maria. Si Maria, ang ina ng tagapagligtas, ay minarkahan ng mga halaga at lakas na ipinasa sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang mga ito ay naitanim sa kanya mula pagkabata. Nang si Maria ay hinarap ang mga hamon ng pagpapalaki sa anak ng Diyos at ang mga hindi tiyak na bahagi ng kanyang misyon. Ang halimbawa ng kanyang mga magulang ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy, na naalala ang mga salita ni Ana tungkol sa pagtitiwala sa mga plano ng Diyos kahit hindi ito maintindihan, at ang mga aral ni Joaquin tungkol sa mga pangakong banal na laging natutupad. Ang pamana ni Joaquin at Ana ay makikita rin sa likas na gawain ng kaligtasan ni Jesus. Bagamat hindi nila naranasan makita ang kabuuan ng kanyang ministeryo, ang kanilang papel sa kasaysayan ng kaligtasan ay tulad ng pagiging tagapangalaga ng simula ng plano ng Diyos. Mahalaga sila sa paghahanda at pagsuporta kay Maria upang tuparin ang kanyang layunin bilang ina
ng tagapagligtas. Ang kwento ni Joaquin at Ana ay patunay kung paano ang pananampalataya ay makakapagbago ng mga buhay at mag-iiwan ng isang hindi malilimutang marka sa mga henerasyon. Sa panahon ng kanilang lipunan ay itinuturing silang walang halaga dahil sa kanilang kawalan ng anak. Nagtitiwala sila sa Diyos at pinayagan na ang kanilang pagmamahal sa Kanya ay umusbong. Ang kanilang pagtitiis ay ginabayan sila sa lahat ng kanilang mga desisyon, kahit sa pinakamahirap na mga sandali. Ang kadiliman ay nagpapalala na ang oras ng Diyos ay perpekto at ang Kanyang mga plano ay tiyak. Laging higit pa ito kaysa sa maaari nating imaginin. Itinuturo nila sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa mga pangako ng Diyos, kundi pamumuhay ng ayon sa mga iyon, ang pagsunod sa Kanya kahit hindi natin nauunawaan ang Kanyang layunin ang siyang nagpapabago. Ang kanilang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nahaharap sa mga hamon upang tumingin lampas sa kasalukuyang mga kalagayan at magtiwala sa walang hanggang plano ng Diyos. Si Joaquin at Ana ay naaalala ngayon hindi lamang bilang mga magulang ni Maria, kundi bilang mga modelo ng pananampalataya, kababaang loob at dedikasyon. Ang kanilang kwento ay nagtatanong sa atin, handa ba tayong magtiwala sa Diyos ng buong buo kahit hindi natin nakikita ang buong landas? Anong pamana ng pananampalataya ang itinatayo natin para sa mga susunod na henerasyon kung ang kwento nila ay nagbigay inspirasyon sa iyo? Ibahagi ito sa isang tao na kailangang magpaalala na hindi nakakalimot ang Diyos. Sabihin sa iyong mga anak sa mga komento kung anong aral ang natutunan mo mula sa halimbawa nilang ito. Ang kanilang pagninilay ay maaaring magsimula ng apoy ng pananampalataya sa iba. Ngunit ang kwento ni Joaquin at Ana ay hindi lamang isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo at pagtitiwala sa Diyos, kundi isang paanyaya para sa ating lahat na mabuhay ng may matibay na pagtitiis at pag-asa sa plano ng Diyos. Ang kanilang pamana na makikita sa buhay ni Maria at sa misyon ng kaligtasan ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na kahit ang pinakamahihirap na mga gawa ng pagsunod ay maaaring magdulot ng isang walang katapusang epekto. Kung ang kwento ito ay tumagos sa iyong puso, iniimbitahan ka namin na magmuni-muni at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento tungkol sa kung ano ang itinuro sa iyo ni Joaquin at Ana tungkol sa pananampalataya sa Diyos at sa halaga ng pagsunod. Nais naming basahin ang iyong pananaw at huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang anumang content. I-like at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Sama-sama, maipapakalat natin ang mga kwentong puno ng pananampalataya at inspirasyon sa mas marami pang tao. Salamat sa pagsama sa amin. Naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana.